Samuel, POV. Mag-iisang taon ko nang hindi nakikita si Audrey. Mula nang pinakasalan niya si Kuya, ay nagpakalayo-layo na ako sa kanilang mag-asawa. Hindi ko kayang makita na nagsasama na sila sa iisang bubong dahil mahal na mahal ko si Audrey. At aaminin ko na hanggang ngayon ay hindi nagbabago ang nararamdaman ko para sa kanya. Bagkus ay mas lalo ko pa siyang minamahal, kaya nga napagpasyahan ko ng lumayo upang hindi na ako masaktan pa. At ngayon, naninirahan ako dito sa Amerika. Ngunit bakit tila ba mas nasasaktan ako ngayon? Bakit pakiramdam ko ay may kulang sa aking pagkatao at tanging si Audrey lamang ang makakapagpuno ng pagkukulang na iyon? Bago ako umalis ay kinausap ko ang aking kapatid na huwag niyang sasaktan si Audrey dahil kapag ginawa niya yun ay ako mismo ang maglalayo sa kanya dito. Alam na alam niya kung gaano ko kamahal si Audrey at hanggang ngayon ay pinagsisisihan ko na tinulungan ko siyang mapasa kanya ang aking kapatid dahil hanggang ngayon ay nagdurugo ang aking puso sa katangahang nagawa ko. Pero ano ba ang magagawa ko kung siya na mismo ang nagsasabi sa akin na mahal niya ang aking kapatid? Ayoko siyang makitang nasasaktan, kaya ko nga siya nagawang tulungan kahit ako na lamang ang masaktan. Nasa malalim akong iniisip habang nakatitig sa larawan namin ni Audrey nang pumasok si Micah sa aking opisina. "Hi Samuel, can we go out for lunch?" Maarte niyang wika sa akin. Si Micah ang anak ng isang kasosyo ng aking ama na isa sa aming negosyo. "I can't, Micah. Marami akong ginagawa." Pagtanggi ko sa kanya na hindi tumitingin sa kanyang mukha. "Marami kang ginagawa o pinagmamasdan mo na naman ang larawan ng asawa ng kapatid mo?" Naiinis niyang turan sa akin na hindi ko na lamang pinansin. "Just go. I'm busy." Pagtataboy ko sa kanya. "Bahala ka na nga magpakatanga dyan. May asawa na yung babaeng yan at kapatid mo pa, kaya huwag kang hangal, Samuel." Turan niya pang muli at agad na lumabas ang aking opisina. Kaya napapailing na lamang ako sa kanya. Ano ba ang alam niya? Wala naman siyang alam sa pinagdadaanan ko. Muli ay tiningnan ko ang larawan namin ni Audrey na nakapatong sa ibabaw ng aking table at hindi ko namamalayan, napapangiti na lamang pala ako. Tunog ng telepono ang pumukaw sa akin, kaya't napatingin ako dito at agad ko din namang sinagot ang tawag. "Kumusta ang pinagagawa ko sa'yo?" Ani ko sa kabilang linya. "Sir, hindi po maganda ang relasyon ng kapatid mo kay Miss Audrey. Hindi ko rin po sila nakikitang lumalabas at minsan po ay nakikita ko pang nagpunta si Miss Margaret sa opisina ng inyong kapatid. Tungkol kay Ma'am Audrey naman po, ay sabi ng kabilang pinto ay lagi daw pong sinisigawan ng kapatid mo si Ma'am Audrey at halos araw-araw daw po itong umiiyak." Pagkukwento ng private investigator na inutusan ko upang alamin ang sitwasyon ni Audrey sa aking kapatid. "Sigurado ka ba dyan sa sinasabi mo?" Tugon ko sa aking kausap. "Sigurado po ako, sir, dahil kinakaibigan ko po ang babae sa kabilang pintuan at pag nakikita daw niyang naglalabas ng basura si Ma'am Audrey, ay laging mugtong-mugto ang mata nito mula sa pag-iyak." Pagkukumpirma pa niya sa akin. "Okay, thank you. Check your account for full payment." At pagkatapos ay tinapos ko na ang aming pag-uusap. Nagtangis ang aking mga bagang sa galit at napakuyom ang aking kamao. Gusto kong saktan ng aking kapatid dahil wala siyang kwentang tao. Nasa kamay niya na ang babaeng matagal niyang pinapangarap. Pagkatapos ay nagagawa niya pa itong pahirapan. Ako na nga ang nagbigay sa kanya kahit na alam naman naming dalawa na inamin ko sa kanya ang pagmamahal ko kay Audrey. Kahit alam kong mahal niya noon pa si Audrey, ay nagawa kong sabihin sa kanya na kapag nawala sa akin si Audrey ay hindi ko kakayanin upang siya na mismo ang lumayo dito. Nagtagumpay ako noon nang malaman kong naging sila ni Margaret, pero batid kong ginamit niya lang ito para sa akin. Ngunit ang lahat ay nagbago nang malapit na siyang ikasal kay Margaret. Halos naguho ang mundo ko nang hiniling sa akin na tulungan ko siyang mapasa kanya ang aking kapatid. Kaya kahit napakasakit sa akin ay ginawa ko pa rin maging masaya lamang siya. Pinagkatiwala ko sa kanya si Audrey
Hindi ko pinaglaban ang aking nararamdaman para sa kanya dahil si kuya ang mahal niya. Pero ngayong alam kong nahihirapan na ang aking pinakamamahal na babae, ay hindi ko hahayaan pang manatili siya sa piling ng aking walang kwentang kapatid. Kailangan ko nang bumalik muli sa Pilipinas upang alamin ang katotohanan. Kapag tama lahat ng sinabi sa akin ng aking private investigator, ay tuluyan ko nang ilalayo sa kanya si Audrey. Napakagago niya. Nasa kanya na ang babaeng itinitibok ng kanyang puso ay nagagawa pa niyang saktan ito. Halos mag-iisang taon na silang nagsasama at hanggang ngayon ay lumuluha pa rin si Audrey. Agad kong tinawag ang aking sekretary upang ipagpabook ako ng flight pabalik ng Pilipinas as soon as possible. Kailangan kong makausap si Audrey at ilalayo ko siya kay Kuya Simon. Hindi niya dapat dinaranas ang ganito sa piling ng taong mahal niya. Hindi ko maintindihan sa aking kapatid kung bakit niya nagagawang pahirapan ng babaeng itinitibok din naman ng kanyang puso. Kung ako ang iniintindi niya ay matagal na ako nagbigay at nagparaya upang maging masaya lamang si Audrey. Hinayaan ko siya sa piling ni Kuya dahil noon pa man ay batid kong lihim na minamahal ni Kuya si Audrey. Ipinagtapat ko din sa kanya ang pagmamahal ko para kay Audrey. Ngunit wala naman akong magagawa dahil mismong si Audrey ang nagsabi sa akin noon na mahal niya ang kapatid ko. Masakit man ay tinanggap ko dahil kung saan masaya ang taong mahal ko ay hindi ko ito ipagkakait sa kanya. Mahihinang katok ang nagpataas sa aking ulo at pagkatapos ay kusang bumukas ito at inuluwa ang aking sekretarya na nakangiti sa akin. "Sir, your scheduled flight is tomorrow. It's a direct flight, business class with no stopover at 9 in the evening." Wika niya at inabot sa akin ang aking flight itinerary ticket. "Thank you. You may go back to your table now." Tugon ko naman sa kanya at agad din siyang tumalikod at pakendeng-kendeng na lumakad palabas ng aking opisina. Napapailing na lamang ako habang pinagmamasdan ng aking sekretaryang walang ginawa kung hindi ang akitin ako. Napatitig ako sa aking hawak-hawak nang bigla na lamang bumukas ang aking pintuan. "What brought you here?" Ani ko sa kapapasok lamang na si Dion. "Dumaan kasi ako kanina dito, pero busy ka pa at nasa meeting ka, kaya ngayon ako bumalik," sabi niya, sabay upo sa upuang nasa harapan ng aking table. "Anong sadya mo dito?" Wika ko naman habang siya ay nakatingin sa hawak-hawak kong papel. "Are you going back to Philippines?" Gulat niyang turan sa akin na nakakunot ang kanyang noo. "Yeah, may importante akong sasadyain." Tugon ko sa kanya na ikinakunot muli ng kanyang noo. "Importanteng sasadyain?" Pag-uulit niya sa akin. "Ano ba tong gagong to? Bingi ba to o nagbibingi-bingihan?" "Stop asking, asshole." Turan ko na natatawa sa kanya. "Bro, asawa na ng kuya mo ang babaeng mahal mo. Hayaan mo na sila. Hindi tamang pinanghihimasukan mo ang problema nila. Akala mo ba hindi ko alam na pinaiimbestigahan mo sila? For fuck's sake, bro. Hayaan mo ng babaeng yan sa piling ng kapatid mo. Ikaw din ang nagsabi sa amin noon na hindi ikaw ang mahal kung hindi si Kuya Simon mo. Huwag mong sirain na magandang relasyon yung magkapatid nang dahil lamang sa isang babae." Wika naman niya na tila ba nababasa niya ang mga nasa isip ko. May gusto lang akong kumpirmahin. Kapag mali ang impormasyong natanggap ko, ay hahayaan ko na sila. Ngunit kung ito ay totoo, ilalayo ko sa kanya si Audrey. Alam niyo kung gaano ko kamahal si Audrey. Bata pa lamang kami, mahal na mahal ko na siya. At hindi ko hahayaang masaktan lang siya sa piling ng aking kapatid. Mahaba kulitan niya sa kanya na ikinibit balikat lang niya. "Basta ang masasabi ko lang sa'yo, bro, huwag mong hayaang masira ang magandang relasyon yung magkapatid nang dahil lamang sa isang babae. Sa iisang babaeng pareho niyong minamahal. Pabayaan mong kapatid mo ang mag-ayos ng gulo niya. Marirealize din niya ang mga pagkakamali niya, kaya hayaan mo na lamang sila." Wika niya habang nilalaro ang pena na sa pen holder na nakapatong sa aking table. Pinigbigyan ko na siya, bro. Ako ang lumayo at nagparaya. Hindi ko maintindihan ang problema niya. Alam ko namang mahal niya si Audrey, pero bakit nagagawa niyang saktan to? Napapailing kong wika sa aking kaibigan. Baka may dahilan si Simon kung bakit nagagawa niya ang bagay na yon.
Pero sabi mo nga, hindi ba? Naaalamin mo pa kung totoo ang mga binigay na impormasyon sa'yo? Baka nagkakamali lang yung private investigator na nakuha mo. Seryosong ani niya sa akin, kaya napabuntong hininga na lamang ako. Bukas na ang flight ko. Gusto mong sumama? Tanong ko sa kanya na ikinatawa niya. Isasama mo talaga ako? Baka pagselosan mo pa ako kapag nagaupuhan sa akin si Audrey mo. Turan niya sa akin, kaya hinampas ko siya ng folder na hawak-hawak ko, kaya malakas na tawa ang kanyang pinakawalan. Asshole ka talaga, sambit ko na naiiling sa kanya. Are you coming or not? Pag-uulit ko sa tanong sa kanya. Susunod ako sa isang araw. May mga importanteng meetings akong kailangan daluhan, kaya di ako makakasabay sa'yo. Litan niya sa akin na tinanguan ko lamang. Anyway, nagpunta ako dito para tanungin ka kung kinausap ka din ba ni Mr. Sanchez tungkol sa proyektong gusto niyang itayo. Wika niya sa akin. Yeah, and tinanggihan ko. Maikling tugon ko na ikinatawa niya. Damn, siguradong nahihirapan yung maghanap ng tutulong sa kanya dahil tinanggihan ko din ang proposal niya. Tumatawa niyang ani sa akin. Kung hindi sana siya sugarol, ay baka pag-isipan ko pa. Nakangisi kong sambit sa aking kaibigan. I know right? At nakipag-first bump pa siya sa akin. I have to go now. May dadaanan pa ako sa opisina ng dad ko. Baka galit na sa akin yon dahil ang tagal-tagal ko. Wika niyang tumatawa, sabay tayo na niya at nagpaalam na sa akin. Kailangan ko na ring maghanda sa pag-uwi dahil kailangan ko pang mag-impake ng mga dadaling ko sa aking pag-alis. Antayin mo ako, Audrey. Darating ako para baguhin ang buhay mo. Ilalayo kita sa taong walang ibang ipinarana sa'yo, kundi puro sakit at kalungkutan. Ilalayo kita at tutulungan kitang makalimutan ang aking kapatid. Lalabas na sana ako nang biglang bumukas muli ang silid ng aking opisina. Kaya napatingin ako sa babaeng pumasok dito at agad na inilak ang pintuan. Kaya napahinto ako sa aking gagawin at pinagmasdan ng aking sekretaryang isa-isang hinuhubad ang kanyang saplot at pagkatapos ay lumapit sa akin at agad akong siniil ng halik na ginantihan ko naman. Audrey, POB. Mag-iisang taon na kaming nagsasama sa iisang bubong ni Simon. Ngunit hanggang ngayon ay walang pinagbago ang pagtrato niya sa akin. Lagi niya akong sinisigawan at pinapagalitan kahit sa napakaliit na bagay lamang. Audrey! Napapitlag ako sa lakas ng sigaw ni Simon sa akin, kaya dali-dali akong sumagot bago niya pa ako pagalitan muli. Bakit? Kinakabahan kong ani. Kahit alam ko naman sa sarili ko na wala naman akong ginagawang masama. Kahit kailan talaga, ang tanga-tanga mo? Bulyaw niya sa akin na ikinapatak ng aking mga luha. Gusto ko sanang tanungin sa kanya kung ano ba ang nagawa kong mali at galit na naman siya sa akin nang bigla niyang ibinato sa aking mukha ang puti niyang polo. Tingnan mo ang ginawa mo sa damit ko. Ang daming mancha. Nananadya ka ba talaga? Ha? Bulyaw niyang wika sa akin, kaya napapikit ako sa tuwing sumisigaw siya. Hindi ko naman yan sinasadya. Hayaan mo at aayusin ko yan. Baka mawawala pa ang mga mancha na yan. Naiiyak kong wika sa kanya. Hindi sinasadya? O tanga ka lang talaga? Saan ka ba magaling? Ha? Sa pamimikot? Pangiinsulto niya pa sa akin. Tama na, Simon. Araw-araw mo na lamang pinamumukha sa akin ang kasalanan ko sa'yo. Wika ko habang umiiyak sa kanyang harapan. Hindi ko na alam kung ano pa ang gagawin ko sa kanya para mahalin naman niya ako. Parang gusto ko na siyang sukuan. Wala ka talagang silbi. Sinira mo ang tiwala ko sa'yo, Audrey. Kulang pa yan at hindi ako titigil hanggat hindi ka kusang lumalaya sa buhay ko. Muli ay panglalait niya sa akin. Kaya nag-unahan na naman ng mga luha ko sa pagdaloy sa aking pisngi. Bakit ba pakiramdam ko ay gumagawa na lamang siya ng dahilan upang magalit sa akin? Ano ba talaga ang kasalanan ko? Ano ba talaga ang kailangan mo sa akin, Audrey? Pera? Magkano, Audrey? At ibibigay ko sa'yo, lumayas ka lang sa buhay ko. Alam ko namang pinikot mo lang ako dahil sa kayamanan ng pamilya ko, hindi ba?
Pangiinsulto niya pang muli sa akin, kaya lalo na akong napahagulhol dahil sa kanyang mga sinabi. Tinalikuran ako ni Simon at agad na lumabas ng kondo at pabalagbag na isinarado ang pintuan nito. Napaupo ako sa sopa at doon ay inilabas ko ang lahat ng sakit na aking nararamdaman. Simula nang ikasal kami ay ganito niya ako tratuhin, isang katulong, tagalinis ng kanyang kondo, tagaluto ng pagkain niya, kahit hindi naman niya kinakain ng pagkain niluluto ko, tagalaba at plansya ng kanyang mga damit. Ngayon naman ay pinaparatangan niya na ako na pera lamang ang habol ko sa kanya. Ano pa ba ang pwedeng mas masakit sa akin na kaya niyang gawin? Buti pa nga ang katulong, kahit papaano ay inirerespeto. Samantalang ako, puro pang-iinsulto ang aking nararanasan sa pagsasama naming ito. Hindi naman niya ako sinasaktan at alam ko namang hindi niya magagawa sa akin yon. Pero pinaparamdam niya sa akin na wala akong halaga sa buhay niya at yun ang pinakamas masakit sa lahat. Tumayo ako at nagtungo sa kusina at umupo sa upuan na nakatapat sa lamesa. At doon ay nagsimula na naman akong humagulhol. Bakit ganito ang nangyayari sa buhay ko? Alam kong mali ang ginawa ko, pero hindi pera ang habol ko sa kanya. Mahal ko siya, at kahit wala ang lahat ng karangyaan niya sa buhay, ay mamahalin ko pa rin siya. Nag-angat ako ng aking ulo at pinunasan ng aking mga luha nang walang ampat na pagtulo at ipinikit ko ang aking mga mata upang sa pamamagitan nito ay matigil ang pag-agos ng aking mga luha. Samuel, bulong ko sa kawalan habang dinadama ko ang masasakit na salitang binitawan sa akin ni Simon. Si Samuel lamang ang taong nakakaunawa sa akin, maliban sa aking mga magulang. Ngunit kahit ito ay tila ba nawala na din sa akin, kaya kung may anumang pagsisisi ako nararamdaman, napikutin ang lalaking itinitibok ng aking puso, kapalit ng pagkawala ng aking matalik na kaibigan na si Samuel. Ngayon ko pinagsisisihan ang aking nagawa. Hindi dapat ako nagpadala sa aking damdamin. Sana ihinayaan ko na lamang siya sa babaeng itinitibok ng kanyang puso. Baka sakaling naging maganda pa ang naging pagkakaibigan naming tatlo ni Samuel. Muli ay napahugulol ako sa isiping ganito na lamang ba talaga ang magiging buhay ko sa piling ng aking asawa. Araw-araw na iniinsulto niya ako ng paulit-ulit na tila ba walang katapusan. Ang magsinungaling ako sa aming mga magulang na okay lang kami at masaya kaming nagsasama. Ganito na lang ba palagi? Tumayo ako at tinungo ang aking silid at pagkatapos, naupo ako sa gilid ng aking kama. Dapat ko na ba siyang sukuan at ibigay ang kalayaang gusto niyang makamtan? Kaya ko bang ibigay sa kanya ang kanyang kalayaan upang makasama niya na ang babaeng tunay niyang minamahal? Napapikit ako ng aking mga mata at muli ay lumuha. Bakit napakasakit mong mahalin, Simon? Bakit, Simon? Bakit? Bulong ko sa aking sarili habang patuloy lamang ako sa aking pagluha. Gustuhin ko mang palayain ka, pero hindi ko naman alam kung papaano. Mahal na mahal kita, Simon, at pakiramdam ko ay ikakamatay ko kung hahayaan kong bumalik ka sa babaeng itinitibok ng puso mo. Muli ay wika ko sa aking sarili habang umiiyak. Bakit kailangan kong parusahan ang aking sarili? Bakit kailangan kong pagtiisan ng asawa ko na ni minsan ay hindi ako pinahalagahan? Napatingin ako sa aking telepono dahil napansin kong umiilaw ito. Kaya agad ko itong kinuha at ganoon na lamang ang pagkagulat ko nang makita kong tumatawag si Samuel sa akin. Kaya agad-agad din ay sinagot ko ang kanyang tawag. Hello, Samuel? Ani ko sa kabilang linya. Hey, Audrey, how are you? Mahinahon niyang tugon sa akin, kaya mas lalo akong napahulhol matapos kong marinig ang kanyang tinig. Audrey, why are you crying? Natataranta niyang tugon sa akin matapos niyang marinig ang malakas kong paghikbi. Para akong bata na nagkaroon bigla ng kakampi nang marinig ko ang kanyang tinig. Kay tagal kong inasam na makausap siyang muli. Halos hindi na ako makapagsalita, kaya huminga ako ng malalim
upang maibsan kahit papaano ang aking hikbi. Bakit mo ako pinabayaang mag-isa, Samuel? Nawalan ako ng karamay. Nawala ang best friend ko na laging dumadamay sa akin. Hinayaan mong laruin ako ng kalungkutan sa piling ng kapatid mo. Akala ko ay kakayanin ko. Ngunit ngayon, hindi ko na alam kung papaano pa ako makakaahon sa pagkakalugmok ko sa piling ng iyong kapatid. Bakit hindi ka agad nagbalik upang damayan ako? Bakit hinayaan mo na lamang akong mag-isa, Samuel? Umiiyak kong wika sa kanya. Kahit alam ko namang wala siyang kasalanan dahil ako nagpilit na tulungan niya ako upang makuha ko ang kanyang kapatid. Hey, Audrey, stop crying. Nandito na ako sa Pilipinas. Pupunta ako dyan ngayon at mag-uusap tayo. Kapag nalaman kong sinasaktan ka ng kapatid ko, ay iaalis kita dyan. Ilalayo na kita sa kanya. Wika niya at agad na pinutol ang aming pag-uusap at hindi niya na ako hinayaan pang sumagot. Mabilis ang aking mga kilos. Nagpunta ako sa banyo at inayos ko ang aking sarili. Naglagay din ako ng konting makeup upang itago ang namamaga kong mga mata. Nagpalit ako ng maayos na damit at pagkatapos ay mabilis ako nagtungo ng kusina. Nagsimulang magluto. Adobong manok na lamang ang iluluto ko at paborito kasi ito ni Samuel. Hindi pa ako natatapos magluto ay may kumatok na sa pintuan. Kaya agad kong hinubad ang suot-suot kong apron at pinatay muna ang kalan at mabilis kong tinungo ang pintuan na may ngiti sa aking labi kahit ang mga mata ko naman ay punong-puno ng kalungkutan. Samuel, masaya kong wika pagkabukas ko ng pintuan at gano'n na lamang ang takot ko na mapagsino ang taong nasa harapan ko. Simon, nauutal kong wika sa kanya. Halos magliyab ang kanyang mata sa galit nang marinig niya ang aking sinambit. Agad na nagdilim ang paningin ni Simon sa akin at mabilis akong itinulak papasok sa loob at pabalyang isinarado ang pintuan. Ano, ha? Nakikita kayo ng kapatid ko habang wala ako? May relasyon kayo? Iniiputan mo ba ako sa aking ulo? Ha, Audrey? Galit na galit niyang ani sa akin. Sabay haklit sa aking braso, kaya halos mamilipit ako sa sakit na aking nararamdaman. Aray ko, Simon, nasasaktan na ako. Bitawan mo ako. Wala akong ginagawang masama. Wala kaming relasyon ng kapatid mo. Pakiusap, bitawan mo ako. Umiiyak kong ani sa kanya dahil sobrang sakit ng braso ko na halos mapilipit na niya. Masasaktan ka talaga sa aking babae ka. Kapag hindi ka nagsabi sa akin ng totoo, may relasyon ba kayo ng kapatid ko? Bulyaw niya sa akin, kahit umiiling-iling lamang ako dahil walang katotohanan ang kanyang ibinibintang sa akin. Wala, maniwala ka sa akin, Simon. Malinis ang konsensya ko. Nauutal kunturan sa kanya, ngunit tila ba nag-aapoy ang kanyang mga mata sa galit, kaya't hindi niya ako pinaniniwalaan. Sinungaling. Malakas niyang bulyaw sa akin, kaya mabilis akong sumagot upang ipagtanggol ang aking sarili. Hindi totoo yan. Hindi ako nagsisinungaling sa'yo. Wala kaming relasyon. Malakas kong tugon sa kanya habang takot na takot ako dahil sa nakikita kong galit sa kanyang mga mata. Hindi yan totoo. Muli ay pag-uulit ko at tuluyan namang pumatak ang mga luha ko sa aking mga mata. Araw-araw na lamang ako lumuluha mula nang pinakasalan ko si Simon. Walang araw na natahimik ang puso at isip ko. Walang araw na hindi ko naramdaman ang mga masasakit niyang salita sa akin. Sinungaling ka, Audrey. Kinakati ka na ba? Pati kapatid ko gusto mong patulan? Bulyaw niya pang muli sa akin, kaya agad akong umiling-iling sa kanya upang ipabatid sa kanya na walang katotohanan ang kanyang ibinibintang sa akin. Sinungaling, malandi ka. Bulyaw niya sa akin at isang malakas sa sampal ang dumapo sa aking pisngi na ikinagulat ko at mabilis na dumaloy ang mainit na likido sa pumutok kong labi at kahit si Simon ay natigilan sa kanyang nagawa,
nang makita niya akong bumagsak sa sahig na pumutok ang labi. Ngayon lamang niya ako nasaktan. Kahit kailan ay hanggang bulyaw lamang siya sa akin. Ngunit sa pagkakataong ito ay dumampi na ang kanyang kamao sa aking mukha. Kaya lalo akong napahagulhol. Kung gayon ay ito na ang huling araw na magpapakatanga ko. Ito na ang huling araw na makikita kitang malungkot, Simon. Dahil nangako ako sa aking sarili na hindi ko nahahayaang mamalimos pa ako ng pagmamahal sa iyo. Tumingin ako sa kanya at nakita ko ang malaking pagsisisi sa kanyang mga mata. Ngunit baliwala na ang mga ito sa akin.